lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Isang napakainit na hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay Miyerkules, Simbang Baklaran, April 24, at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Siyempre, makasama po natin sa programa. Maliban sa akin ay makasama natin ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Undersecretary Odilon Pasaraba. Magandang hapon, Yusek. Nakamute ka yata, Yusek, hindi kita marinig. Nakamute. Ayan, take 2, Yusek Odi. Yes! Take it away. Lakay Deo, magandang hapon. Magandang hapon. Isang mainit na hapon, Pilipinas. At sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Lakay Deo, nandito ako sa mga taga Leyte, Southern Leyte. Kaya naman, magandang hapon, Region 8. At ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DILG sa DZRH Break Time upang mas mailapit po namin ang aming ahensya sa ngalan naman ni Secretary Benhur Abalos sa lahat ng mga publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At dahil po ang DILG ay matino, mahusay at maaasahan, handang maglingkod at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Lakay Deo. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page. At siyempre sa DZRH News Television sa YouTube. Sa amin pong website, dzrhnews.com.ph, at sa cable channels nationwide. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa aming ahensya, mga suhestyon, tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. Tutukan nyo rin po kami dyan. Mainit ba dyan sa Leyte, Yusek? Napudot. Lakay Deo, ang mga taga Southern Leyte nandito ngayon sa Tagaytay. Akala ko ikaw ay nasa sa kanilang Leyte. Philippine Councilors League Congress. Ayan. Welcome po sa mga taga Leyte. At hindi tayo magpapaligoy-ligoy, Yusek. Tumunga na tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG, Yusek. Sa DILG Balita at Aksyon, Lakay Deo, tatalakayin natin ang mga pinakahuling kaganapan at programa ng aming ahensya para sa mga mamamayang Pilipino. At sa ating mga balita, inatasan ng Pangulong Marcos ang lahat ng government agencies para suportahan ang implementasyon ng 2024 National Crime Prevention Program ng DILG. Batay sa ilalim ng Memorandum Circular No. 46 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasad na dapat suportahan at magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan maging ang mga LGU sa implementasyon ng nasabing Memorandum Circular. Layunin ng NCPP o memo na magatid ng mas maayos na strategy sa pangalaga at kaligtasan ng komunidad, proteksyon sa karapatang pantao ng mga Pilipino at upang mabawasan ang mga krimen sa bansa. Ang implementasyon ng 2024 National Crime Prevention Program ay pangunahan ng NAPOLCOM.
Maaaring mapatawan ng hanggang 1 milyong pisong multa ang mga kolorum na operators sa mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga hindi otorisadong pampublikong sasakyan. Una nang pumirma ang DILG ng isang Memorandum of Agreement kasama ang Department of Transportation at Metro Manila Development Authority para ilunsad ang Joint Task Force na magsasagawa ng mga hakbang para masolusyonan ang issue ng colorum operations. Magsasagawa ang JTF or Joint Task Force kasama ang DILG ng road clearing operations at pagsasaayos ng traffic management at enforcement sa Metro Manila. Layunin ng pagsasanib puwersa ng DILG, DOTR at MMDA na mapanatili ang public safety, peace and order at pagsisiguro sa maayos na daloy ng trapiko at pagtugon sa iba pang issue sa batas trapiko. Samantala, dumalo nitong nakalipas na Miyerkules, si DILG Secretary Benhar Abalos sa paglulunsad naman ng programang People's Day 2024 sa Barangay Ibabang, Iyam, Lucena. Kasabay nito ay sinagawa ang paglulunsad ng Revitalize Police sa barangay program sa pahunan ni na Police Community Relations Director, Police Major General Edgar Alan Okubo, Lucena PNP Chief Police Lieutenant Colonel Ruben Balyera Jr., Area Police Command Southern Luzon Commander Lieutenant General Roderick Armamento at Quezon Police Provincial Director Colonel Lidon Monte. Naging mainit naman ang pagtanggap ng sangguniang barangay ng Ibabang Iyam sa pamumuno ni Kapitana Gina Sares sa nasabing pagdiriwang ng People's Day. Bumisita at nagpaabot ng pakikiramay ang Secretary ng DILG, Secretary Benhar Abalos, sa pamilya ng nasawing fire volunteer na si Jasper Kenneth Oliver na rumisponde sa sunog sa San Juan City noong Martes. Ginawaran ang 25 years old na fire volunteer ng medalya ng kadakilaan at sinagot din ng San Juan Local Government Units ang bayad sa ospital, burol at pagpapalibing. Samantala, nakiramay din sa pamilya nina Edsel Buerano at Lydia Baldovino na nasawi sa pamamaril noong nakaraang linggo sa Siniloan, Laguna ang ating mahal na kalihim. Sa pagtutulungan ng mga kapulisan at otoridad ay patuloy naman ang masusing investigasyon sa naturang insidente upang mabigyan ng hustisya ang mga nasabing biktima. Samantala, nagipagpulong si Secretary Benhar Abalos kay Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Minister Attorney Shia Elijah Dumama Alba, para masapalakasin ang ugnayan at kolaborasyon ng mga serbisyo, programa at proyekto sa pagitan ng MILG at iba't ibang institusyon sa ilalim ng DILG. Ayon kay Secretary Abalos, ang pagtutulungan ng DILG at MILG ng BARM ay mahalaga hakbang tungo sa isang misyon ng dalawang ahensya na mas mapabuti ang kapakanan ng mga mamamayan sa BARM at ito rin ang daan sa positibong pagbabago ng bansa. Sinabi ni Minister Dumama Alba na ang pagtutulungan ito ay makasiguro sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programang tutugon sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan sa BARM. At Yusek, yan ay lang lamang sa balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, abay mahalaga itong pag-usapan natin mamaya, Yusek, ha? Pag-usapan natin ang isa sa mga programa ng DILG,
ang Support to Barangay Development Program. Ba, maganda ito, ha? At ayan, ayan, siguro na-implement na ba ito sa ilang barangay, Yusek? Marami na po tayong mga support to barangay development projects na nagbibigay na ng mga magandang resulta sa ating mga kababayan kasamang Lakay Deo. And of course, sa ating VMLP President, Board Member Dumalanta, kumusta naman po ang ating mga Vice Mayor Lakay Deo? Yan. At yan po ay tatalahayin natin na Yusek. Makasama natin ilang mayors mamaya sa ating pagbabalik dito sa DZRH o DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal. The seal of good local governance. Bungad Suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DZRH Break Time at sa hapong ito ay makasama natin ang ilang lokal na opisyal ng pamahalaan. Siyempre paalamin natin ni Yusek ang hatid na tulong ng Support to Barangay Development Program SBDB sa kanilang mga komunidad. Yusek. Lakay Deo, upang mas matalakay, mas ma-explain, atin makapanayam si Mayor Jonathan Mahimpit ng President Roxas North Cotabato, si Mayor Raymond Siwi ng Calbayog Samar, City Samar, at Mayor Rogelio Oji Abad ng Karanglan Nueva Ecija. Magandang hapon po sa ating lahat. Mayor Raymond, Mayor Oji at Mayor Jonathan. Lakay Deo. Ayan, at unahin natin pabatiin mo natin. Sige, anyway, unahin nga natin si Mayor Rogelio Ogi Abad ng Karanglan Nueva Ecija. Tama ba siya ang nasa linya, Miss Elaine? Mayor Ogi Dipogi. Magandang hapon po, Mayor. Batang-bata pa si Mayor. Hi, Mayor. Good afternoon. Mukhang Mayor Ogi. Parang hindi po papasok si Mayor Ogi ng hello po. Ayan, Mayor Ogi Abad sir, ilang taon po kayo? Batang-bata kayo 39 po. Sabi ko na nga ba ha? Mukhang 30 lang ito si Mayor Yusek ha? Ayan. Anyway, Mayor Ogi Abad sir, ayan, hindi kayo magpapaligoy-ligoy, ayan. Ano po ba ang ang tawag nito ay para sa kaalaman po ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayan, ano ba itong proyekto na nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng programang lokal o Local Government to Support Fund?
ito yung SBDB, Support to the Barangay Development Program. Paano ito? Ano ito? Paki-explica, Mayor Ogie, sir. Yung pong SBDP po project, yung Local Support Fund po sa ating LGU, ito po yung binibigay po ng DILG na programa. Karagdagan po to na pang paggawa namin, programa po natin sa ating community, lalong-lalo na po dito sa dulo ng kagaya namin. Nasa dulo po kami ng Nueva Ecija. Napakalaking bagay po yung SBDP project. Ang mga proyekto pong dumating po kasi sa amin sa nung nakaraan po ay mga farm to market roads ng bali 6 pong barangay, saka po yung level 2 na potable water system, health station, saka school building. Hindi po namin kaya lahat maibigay sa ating komunidad yung mga serbisyo dahil po limitado po ang ating mga pondo. Kaya nga po nagpapasalamat kami. Meron pong dumating ang support to Barangay Development Program galing po sa ating JLG na siyang malaking tulong dito po sa aming bayan. Yusek. Lakay Deo. Ayan, Mayor Ogie, paano ito ayan, ano ba ang estado ng portable water system po yung sa inyong bayan ng Karanglan? Nagkaroon din po ba kayo ng sangay na proyekto para makatulong sa food security projects ng inyong komunidad, Mayor? Ito pong potable water system po na binagay ng ating SBDP project sa pagtulungan po ng ating AFP ng lokal na pamahalaan, napakalaking tulong po. Gaya po nito, dati-dati po ang ating komunidad, pag panahon po ng summer, nag-iigib na po sila sa ilog. Umuupa po sila ng 50 to 100 pesos po, isasakay po either po sa hand tractor or tricycle, drum po na kinakarga. Na siya pong ginagamit po ng ating mga kababayan. Ngayon po, nung dumating po yung proyekto na to, at proud na rin po naman kami, gaya po nung nabigyan po natin ng isang proyekto doon po sa Barangay San Agustin, yung isang sitio po doon, talagang talagang bundok po yung area nila. Talagang pong pinagkukunan lang nila ng tubig, yung sa ilog po pag panahon po ng summer. Nung dumating po ang SBTP project po, napakalaking tulong. At ito po, sa pagtulungan po ng ating barangay at ng lokal na pamahalaan, hindi na po siya level 2. Naging level 3 na po siya. Napaabot na po namin mismo sa mga tapat po ng mga bahay nila. At binigyan po namin sila ng libreng kontador para po ibigay po yung programa na ito para sa kanila. At binuo po namin yung samahan na siya pong yung community mismo ang magsisilbing mga ngasiwa po dito. At sa ngayon po, yung samahan po na yun ay napakalaking tulong po. Nakaipon na po sila within 1 year and a half po. Ang pondo na po nila, humigit kumulang na po ng 140,000. At kami natuwa nung Pasko, nagbalik loob po sila na worth 200 sa bawat mga consumer. At yung sa susunod po, humihiling nga po ulit sila na yung pondo nila madagdagan at magtatayo po sila ng refilling station na doon po nanggaling sa pondong naipon po nila doon sa water system. Ang galing, Yusek. Lakay Deo. Masasabi naman natin na successful ang implementasyon, no, ng mga support to the Barangay Development Program, lalong-lalo na sa mga nasabing barangay ng Mayor Rochi Abad ng Karanglan, Nueva Ecija. Dumako naman tayo kay Mayor Raymond Siwi ng Calbayog City, Samar. Mayor, ano po ang estado? Kumustahin po naman natin ng DILG sa pamumuno ni Secretary Benhar ang implementasyon ng support to Barangay Development Program sa ating syudad, Mayor Raymond? Good afternoon po. Magandang hapon po, Sir Dio Macalma and Yosik Dilon. Magandang hapon. Yung part po sa Calbayog, mayroon po tayong 5 barangays na recipient doon sa SBDP program natin. Malaking tulong po ito. Yung mga project po is dalawa is school building doon po sa mga malalayong barangay. And meron din po yung mga rehabilitation ng farm to market roads. And meron din po yung construction of school building sa malalayo. Yun lang po, dalawang sa project in the 5 barangays. Malaking tulong po ito. And una-una po, yung trust po ng community
Kasi po yung mga barangay is malalayong barangay, boundary na ng Northern Samar and Samar. That's why po yung influence ng CPP last previous years na malakas po yung influensya nila. But this time po, halos ilang porsyento na po yung sumurrender. And last week po, 31 na mga unit militia po sumurrender po sa atin sa ating pamahalaan, which is supported din po ng mga programs ng ating LGU, yung mga nakilalang mga nagbalik loob po, ng mga peace builders natin po ngayon. Sa 5 barangays po, isa na lang po yung di pa natatapos niyang project is the school building. Kasi po 3 hours po yung lakad papunta doon sa barangay, which is sa barangay Gasdo. Kaya po hindi pa siya tapos. The rest po ng mga project is tapos na po siya. And nagagamit na po ng mga barangay. Ayun, maganda. Maganda pala ito, Mayor Raymond. So ano po ang epekto nito sa inyong komunidad, Mayor? Natuwa ba yung mga kababayan, constituents natin? At kumusta ang kanilang suporta sa inyong programa? Yun po, nagpakita, natutuwa po yung mga barangay. May project po tayo na solar lights, street light. And doon po sa mga nagbalik loob, from last year, meron po tayo sa 37. Then this year naman po, may nagbalik loob na 31. So yung barangay po ngayon, pwede na po pumasok kahit sinong mga naglalako ng paninda kasi nga po wala na impluensya doon sa mga kaliwang grupo. Kumbaga wala na pong support na nabibigay yung mismong barangay officials, nasa support nila is nasa government na rin po. Hindi na po sila takot. Aba, so may mga wala kang balita ko, may mga nagbabalak pang magbalik loob sa pamahalaan, Mayor. Yun po, last week po may nagbalik loob na 31 na unit militia na tinatawag, YM. 31 from Calbayog City. Ayan. Doon po sa barangay na binigyan natin ng support to the barangay development program. Aba, maganda, Mayor. Kung maganda ang peace and order situation sa inyo, abay, kumusta po ang investment sa inyong bayan, Mayor, sa may siyudad sa Calbayog? So far po, lumalago na investment natin. Actually po, nag-additional na tayo ng mga barko from Cebu to Calbayog. Then yung flight natin from Cebu to Calbayog, nag-additional na rin po. So, pangitaan po ito na kahit pa paano, marami nang nagpupunta ng siyudad natin dito sa Samar. Ayan, congratulations, Mayor Raymond Uy, ha? Ayan ng Calbayog City. And Lacaydeo. Yes, Yusek. Yeah, Mayor Raymond, kasama natin ngayon sa Tagaytay City ang mga taga-Southern Leyte. Alam mo naman, itong support to Barangay Development Program Lacaydeo ay sumusuporta sa ating mga lokal na pamalahan na may mga problemang pansiguridad. Tama ba? Lalong-lalo na itong mga barangays na mataas ang insidente ng insurhensiya or mataas ang threat on insurgency. Lacaydeo. Kaya natutuwa kami sa DILG, no? Sa si Mayor Roji Abad na very successful sa Karanglan itong SBDP program. And ngayon, napapakinggan din natin ang testamento ni Mayor Raymond Siwi ng Calbayog City, Samar, na silang nag-implement nitong mga SBD projects natin sa mga nasabing barangay. Lacaydeo, nandito rin ba si Mayor Jonathan Mahimpit ng President Roxas, South Cotabato? North Cotabato. Mayor Jonathan? Ayan, nandyan, Yusek. Magandang hapon po, Sir Deo. Magandang hapon. And of course, sa ating DILG Secretary. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, magandang hapon, Mayor Jonathan Mahimpit, sir, ng Roxas North Cotabato. Ayan, narinig po natin yung success ng mga programa ni Mayor Ogie Abad ng Karanglan Nueva Ecija at si Mayor Raymond Uy ng Calbayog. Diyan naman sa President Roxas North Cotabato, Mayor Mahimpit, sir. Ano naman po yung inyong may babahagi sa ating programa na success naman ng mga programa sa ilalim ng DILG? Opo, sir. Unang-una, nagpapasalamat kami sa programa ng ating nasyonal na panggobyerno dahil ang bayan ng President Roxas ay isa sa mga naging beneficiaryo ng ganitong programa. So noong taong 2021, sir, may 5 akong barangays na nakatanggap ng LGSF
SBDP at ito ay nagkakahalaga ng 20 million each barangay. Oh. So, one of those priorities ng President Rojas ay magkaroon ng konkreto na kalsada. Meron din kaming water system level 3 at saka yung pagpapailaw ng iba't ibang mga porok at mga sityo, sir. Yusek. And year 2022 naman, yung 20 barangays po ng President Rojas ay na-declared ng kasundaluhan natin, no, at ng kapulisan na cleared, peaceful and conflict resilient, at saka nakatanggap din kami ng LJSF SBDP na nagkakahalaga ng 4 na milyon kada barangay. So, ang priority ng barangays natin is yung pagpapasemento o pagpapakongkrito ng kalsada, lalong-lalo na yung mga interconnecting barangays natin. Mayor Mahimpit, kung sina Mayor Ogie Abad sa Karanglan ay meron silang potable water system. Ayan, anong natanggap nyo namang suporta sa itong barangay development program sa inyong komunidad, Mayor Mahimpit, sir? Yes, sir. Isa din sa mga priorities natin yung water system na naging level 3 na. So meaning to say, dati-rati is parang top stand lang. Ngayon is direct na sa kanilang pamamahay. And isa din sa mga nabigyan ng priorities is yung pagpapasemento ng kalsada. At alam po namin na ito ay isang malaking tulong lalong-lalo na sa mga magsasaka natin na mapadali yung paglabas ng produkto no, galing sa kanilang barangay at dito papunta sa sentro ng aming bayan. Mayor Mahimpit, ayan, Mayor Abad, Mayor Uy, dahil successful itong mga ganitong programa, wala bang request sa DILG kay Yusek Pasaraba na dagdagan yung pondo ninyo, yung kayong budget ninyo para lalong mas mapaganda ang mga proyekto sa inyong mga lugar? Yusek Pasaraba, ayan, ano ang... Lakay Deo. Oo. Lakay Deo, nako, isa sa mga sinusulong ngayon ni Secretary Benhar. Nakipag-usap siya sa Kongreso, pati sa Senado, pati DBM na, ang ganda ng ang gandang implementation namin sa support to Barangay Development Program as reflected naman ng President Rojas, ni Mayor Jonathan Mahimpit, very successful at tingnan mo nag-e-expand na si Mayor Ogie Abad ng Karanglan Nueva Ecija, maging si Mayor Raymond Siwi na sinasabing na medyo may neutralization na tumaas ang investment sa area. Mga testamento na nagpapa-inspire kay Secretary Benhar na huwag kalimutan tong SBDP na sana, mataasan ang mga allocation para sa SBD projects natin, Lakay Deo. Makakaasat ng mga lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng maayos na pag-implement itong SBDP project, sumusuporta dyan si Secretary Benhar at ang buong DILG, Lakay Deo. So anong gagawin ni Mayor Abad, ni Mayor Mahimpit at Mayor Uy? Susulat na lang sa inyo sa inyong tanggapan sa DILG Yusek kung ano yung karagdagang project na pwede maibigay sa kanila. Support. Tama ka, Lakay Deo. Meron tayong mekanismo kung paano magsumite ng mga project proposals at mga project menu na naaayon sa support to Barangay Development Program na polisiya natin. And Lakay Deo, baka meron pa silang gustong sabihin other than yung request kay Secretary Benhar or sa DILG sa kanilang mga kababayan na alagaan itong kanilang mga proyekto na ayuda naman ng SBDP under the President DBM leadership. Mayor Raymond Wee? Yeah po, thank you po. Lastly po, lubos na pagpapasalamat. Gusto ko ipaabot from the people of Calbayog po, sa mga Calbayog noon. Pagpasalamat po kay Secretary Benhar Abalos. Looking forward po na makapasyal siya ng Calbayog someday. Kasi po, pumunta dito si Secretary within Region 8, nasa Tacloban lang po. Hindi pa po nakapasyal ng Calbayog. And paparating po natin, Mayor Raymond. Yes po, baka po ma-invite through the provincial governor namin
through sa implementation ng mga project na ilo-launch by provincial level, at least po makapasyal dito si Secretary. And welcome na welcome po ang taga-DILG dito po sa City of Calbayog. Salamat Mayor Rogie. Kayo po, pag napasyal, Yosik, pasyal po kayo dito. Thank you. Si Mayor Jonathan Mahimpit, alakay Deo ng President Rojas. Yes po, Yusek, nagpapasalamat kami sa ating nasyonal na panggobyerno, sa ating President PBBM, sa ating DILG Secretary, Sir Benhur Abalos, at sa lahat ng engine ng ating panggobyerno na nakatanggap kami ng programa, lalong-lalo na sa LJSF HBDP, na ito ay isang napakalaking tulong para sa mga bayan na yung lalong-lalo na yung mga interior municipalities. So it is a big help for us, and hopefully na patuloy yung ganitong programa para naman mas lalong ma-develop yung mga interior municipalities. Maraming salamat po. Si Mayor Abad, Mayor Ogie, andyan po kay Mayor. Tama po. Sa ngalan po ng namayan po ng bayan ng Karanglan, nagpapasalamat po kami sa mahal na Pangulong Marcos sa programa po na binigay po sa SPDP. Sa ating po Secretary Benhur Abalos, sa USEC sa Saraba, sa AFP, sa DBM, at po sa mga ibang side ng ating ahensya ng gobyerno na nagtutulong-tulong na unti-unti natin inaangat yung mga gaya namin ng munisipalidad na talagang kailangan pa namin ng dagdag na suporta. Kami po ay walang sawa na nagpapasalamat. Ito po napakalaking bagay na dito po sa aming bayan nagkaroon po kami ng mga ganitong programa. Kaya nga po, inihikayat po namin sa ating mga mamamayan, hindi lang po dito sa bayan ng Karanglan, na pangalagaan po ang lahat ng mga programa at ingatan. At gamitin ng wasto ang mga programa at proyekto na inilaan ng ating national government para po sa ikaunlad ng ating bayan. At siyempre sabi nga natin, ito po yung sa patuloy na pakikita ng bawat mamamayan, hindi lang po dito sa bayan ng Karanglan, sa buong Pilipinas, na yung binibigay sa atin ay unti-unti nating paunlarin. Muli po, maraming salamat po sa ngalan po ng bayan ng Karanglan. Salamat Mayor Rogelio Ogie Abad ng Karanglan Nueva Ecija, Mayor Jonathan Mahimpit ng President Rojas North Cotabato, at si Mayor Raymond Uy ng Calbayog City, Samara. At i-congratulate din natin sila, Yusek, dahil kasama pala sila nabigyan ng Special Award sa Subaybayan Awards sa 2023. Ayan, ito yung mga nagawa nila improvement sa kanilang komunidad mula po sa mga projects na ipinatupad din o kaya ay sa tulong ng DILG. Congratulations sa inyo mga mayor. Maraming salamat. Congratulations. Kaya sa pagdalaw mo sa kanila, Yusek, dahil awardee sila, palagi ko may magandang pasalubong sa iyo doon. Sasalubong ka ng banda. Lakay Deo, dapat makakasama kita na pasalan natin si Mayor Raymond Siwi ng Calbayog sa Karanglan at maging sa President Rojas. Dapat kasama natin ang DZRH. Naghintay lang kami ng imbitasyon. Naghintay lang kami ni Elaine, ni Sister L, ng inyong imbitasyon. Hello, Sister L. Ayan. Maraming salamat, Yusek. At siyempre sa ating maraming salamat, Mayor Abad, Mayor Uy at Mayor Mahimpit. Congratulations. At sa ating pagbabalik kay Yusek Odi Pasaraba ay sasagutin natin ilang katanungan ng ating mga kabayan sa DILG matapos po ang ilang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022.
Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko, mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. At batiin ko lang Yusek yung mga Freemasons sa isasagawang annual communication ng mga Freemasons sa nationwide dyan sa Clark, Pampanga. Good afternoon. Most Worshipful Roland Paulino, Grandmaster Don Ramos Oy Piching, incoming Grandmaster Ariel Kayanan, at ilang pang mga officers ng Freemasons sa Pilipinas at lalo yung mga delegates na galing sa abroad, iba't ibang bansa. At Yusek, ayan, dumaka naman tayo dito sa bigyan pansin natin itong isang katanungan ng ating kababayan sa DILG Yusek, sa DILG Connect. Tama ka, Lakay Deo, sa DILG Connect. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa pamamagitan ng ating Public Assistance Desk na ating bigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Ayan, at dumako tayo Yusek dito sa katanungan ng ating kababayan ukol sa demolition ng mga kabahayan sa Barangay 5 Giwan, Eastern Samar. Aba, may demolition pala doon. Ang init-init ng panahon ngayon doon kahapon. Nang wala daw kukulang dokumento at walang relokasyon sa mga apektadong residente Yusek. Kaya sa hapon ito makausap natin si Miss Leticia Dalupan upang sumangguni mismo kay Secretary Abalos, pero wala si Secretary. Ikaw nang bahala rito, Yusek. Kasama natin ang ating Legal Service Director para mabigyan ng enlightenment, okay, guidance, si Ma'am Leticia Dalupan. Lakay Deo. Ayan, akala ko yung complainant ang kasama natin. Tama, siya nga ba? Mausan si teka muna, si Mrs. Sino bang kakausapin natin? Nandiyan din po yung complaint. Okay. Sino una natin? Si Ma'am Leticia Dalupan. Ayan, aling Ma'am Leti Dalupan, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Mrs. Ayan, Mrs. o Miss? Aha. Ayan, so ano pa yung naging problema, Miss Leticia Dalupan po dyan sa Eastern Samar? Ito lang po, sir, ang inaano namin, sir, gireklamo namin sa DILG. Kasi March 4 nakatanggap kami ng notice na i-demolish ang kabahayan. Ngayon, nakaagad naman ang anak ko nakatawag sa akin na i-demolish, si Amado Anyano. Agad kami naggawa ng sulat papunta sa DILG. Nga natugunan naman po. Maraming salamat sa DILG na natugunan ang aming problema. Natugunan naman pala Yusek Ayan, oho. Na agad na aksyonan nila. Na aksyonan talaga. So ano po anong nangyari? Ano ang nangyari, Mrs.? Hindi po natin ang demolition. Ang nangyari, sir, ang natira doon po, sir, ang aming bahay, yung 5 bahay kasama sa amin po, natira dahil nakasint agad ako nung na-receive nung araw na yon nga nagreklamo kami sa DILG. Agad naman na-send ko doon ang receive na galing sa DILG. Kaya natigil ang demolition, sir. Hindi nila tinuloy. Yung 5 kabahayan natira.
Ayun. Wala na palang problema, Yusek. Kaya natugunan na palang problema ni Aling Leticia Dalupan. Ayan. So, at least maganda po pala ang naging aksyon. So, bakit nga po ba kayo dinedemoli sa Aling Leticia? Kasi gagamitin na daw sa munisipyo ng Giwan ang lugar namin, yung Barangay 5. Ang kaso, wala naman problema, sir. Kung pinadaan man sana sa barangay, kinausap kami ng maayos, wala naman problema. Ay hindi yung direkto na lang sasabihin sa'yo, may notice ka na, may violation, magpalugit ka ng 7 araw. Napakasakit man po para sa amin po, sir, nga nanirahan dito. Ayan, so... Na ganun ang gagawin. Dapat, may barangay naman po kami, dapat pinadaan sa barangay at pinatawag kami. At sinabi sa amin ng personal, hindi yung makatanggap ka na, demolition na pala. Ayan. So, sino po ang mga taga-DILG na nakatulong po sa inyo, Aling Leticia? Diyan po, sir, dito sa amin, kay Binhor Abalos. Secretary Abalos. Paglapit, sir. So, mula po dyan sa Giwan Eastern Samar, tumawag po kay Secretary Abalos at natugunan po inyong problema? Opo, ang nakatira kasi sa bahay, sir, ang aking anak na panganay. Yan na lang naiwan. Kasi ang aming hanap buhay, sir, nandito sa Maynila. Oo, dito kami nagtatrabaho. Sa hirap naman ng buhay sa probinsya. Ang anak ko na lang ang naiwan doon. Ayun. Tumawag sa akin na gigibain na daw ang aming bahay. May palugit na 7 araw. Kaya sabi ko, isend mo dito ang notice para maggawa kami ng reklamo at agad tayo matutulungan yan. Alam ko, ang sabi nga ng anak ko, matutulungan ba tayo nga 7 araw na lang? Kung sige, bahala na. Pero natutulungan naman po na bigyan agad ng aksyon ni DILG Binhor Abalos ang aming reklamo at maraming salamat. Kaya hindi nga natuloy, pero may banta pa rin po nga itutuloy daw. Pero ang sa amin, sir, pwede naman, wala namang problema. Mabigyan man lang lokasyon. Kasi wala naman kaming ibang matirahan. Sa bagay, Yusek Pasaraba, under the Lina Law, di ba? Lahat ng mga dinedemolis dapat binibigyan ng relocation. Yusek. Lakay Deo, at maraming salamat din kay sa pakikinig ng ating Mayor Annalisa Cuan ng Giwan, kasama ang ating mga local opisyales sa pagtugon sa nilapit ng DILG na concern ni Ma'am Leticia Dalupan at maging yung kanyang anak, Lakay Deo. So itong DILG Connect ay nagpapatunay na umaaksyon ang ating mga lokal na pamahalaan sa pakipagtulungan ng ating mga sektor sa lipunan at syempre fina-facilitate to ng ating DILG. Kaya naman sa Region 8, DILG Region 8 personnel, Director Arnel Agabe, maging ating Provincial Director sa Giwan, Eastern Samar at ang ating MLGOO sa Giwan. Maraming salamat sa pagtugon, maagap na pagtugon dito sa concern ni Ma'am Leticia Dalupan, Lakay Deo. And of course, sinasabi nga natin kanina, siyempre, ang pakikinig naman ng ating lokal na pamahalaan sa Giwan is really appreciated po. Lakay Deo. Kahagulat yan. Yusek, saludo ako sa inyo dahil biro mo, nandun sa ang demolition ay nasa Eastern Samar, Giwan Eastern Samar. Pero ang gumawa ng aksyon dito sa Manila at idinulog sa tanggapan ni Secretary Binhor Abalos. At na-aksyonan kaagad. Ayan. Okay, Aling Leticia, maraming salamat po. At kung may problema kayo, i-text nyo lang si Yusek Pasaraba. Siya na po ang bahala sa inyo. Meron pa sana din, sir. Kaya meron pa ba? Ako sa DILG. Kasama. Ano pa yung... Ano pa idudulog yung problema, Aling Leticia? Tinanong ko ang DILG sa Samar, sir. Ang sabi ko, sir, kung kumusta na po ang reklamo namin. Ang sabi naman niya sa akin, diniretso ako pagsalita, may pagkabastos din ng konti. Ala? Na dapat pumunta ka dito sa Giwan, tulungan mo ang mga tao dito. Ako ang hiningi ko ng tulong sa anak ko. Ang sabi ko sa kanya. Tapos binabaan niya agad ako ng cellphone. Sino po yung kausap niyo, Aling Leticia?
Hindi ko man nakuha ang pangalan niyan, pero ang cellphone number nandito sa akin. Lalaki o babaeng kausap ninyo? Lalaki po, lalaki. Ayan nyo na, baka may LQ lang sa misis yun. Ayan, mainit la ulo. Pagpasensya nyo na, Aling Leticia. Okay, sige po, Aling Leticia. At least Aling Leticia. Maraming salamat po. Alam nyo na kung... Salamat po, sir. Ayan, okay. So kung may problema kayo ulit, ayan, andito si Secretary Abalos. Kung wala Secretary, andito si Yusek Pasaraba. Maraming salamat, Aling Leticia Dalupan. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. At ano ba? Meron pa ba Miss Sister L? Okay. Mukhang okay na. Ayan. Anyway, akala ko may complaint pa rito ha? Ayan, akala ko magko-complaint yung inaanak ni Yusek Pasaraba, hindi para binibigyan ng pakimkim. Ayan. Lakay Deo. Ano Yusek? Kailangan nating i-remind ang ating hello sa mga mabuhay nating mga magsasaka at mga mangingisda na nasa laot. Ang taas ng heat index sa mga kanayunan natin. Kaya laging mag-ingat. Kailangan uminom ng tubig, sumilong, no? Kay Deo, masapol din nga agsapol ti pagsilungan daan. Kahapon may na-heat stroke dito sa may Tondo, Manila, Yusek. Kaya dapat ingat-ingat po tayo. Anyway, Yusek, it hurts to say goodbye. Alam na tayo oras at maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa. Kala ko, Yusek, makasama natin si Secretary Benhur Abalos. Ayan, masyadong busy, ha? Pero hanggang sa susunod na Miyerkules. May cabinet secretary meeting ngayon, Lakay Deo. Kaya hindi na kahapon, maayos na nag-commit na makakasama natin kasi na-miss ka daw niya. At gusto niyang makasama ka sa DILG sa DZRH break. At marami sana akong itatanong sa kanya. Siya ang i-interviewin ko. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po, Yusek. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aming programa sa ngalan po ni Secretary Benhur Abalos. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ayan, ako naman po si Deo Macalma at ito ang DILG sa DZRH Break Time. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.